Okay, so good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin saglit itong si Duterte Youth Party List. So sila Ronald Cardema. Yan. Alam nyo, so napansin ko yung isang post ni Mami Peng. Okay? Ang post ni Mami Peng, kaya sabi ko po rito Duterte Youth Advocacy, booking sa tunay na fake youth party list reps. Bakit? Bakit po fake yung kanilang advocacy? Tingnan nyo po ito. So nagmi-meeting sila sa office nila ng Duterte Youth, no? Pero tingnan nyo yung kanilang yung nasa yung nasa PowerPoint presentation. And then yung mga guest nila, hindi na po youth. 'Di ba? Oh, mga former youth katulad niya ni Cardema. Yan ang kanyang mga bisita ron. At ito nga, in-enhance ko yan. Ang nakalagay po pala rito, panunumpa ng pagsuporta sa Pangulong Duterte at Mayor Sara Duterte bilang miyembro ng Duterte Youth. Ano? Yung mga matatanda, di ba, gagawin yung miyembro ng Duterte Youth. Panahon po ng presidency ito ni Digong at saka nito ni Sara na mayor pa lamang sa Davao City. Okay? So isipin nyo yan. Di ba? That's misleading. Sinasabi nila palagi na sila ay para sa kabataan, di ba? Para mailigtas laban po sa mga makakaliwang grupo. Ang maliwanag po rito, habit niya na kasi nakita nilang mabenta nung panahon ni Duterte ang paglaban sa mga komunista. 'Di ba? Tapos siya ngayon nakikinabang sila sa party list. Oh. 'Di ba ito gusto kong linawin ha. Meron pong nalilito dito sa party list nila. Okay. So itong party list nila, isa nga lang pala ang ginawa. Authored bill po ito ni Drigsi May Suarez Cardema. Okay? Hindi pa naitawid. Ano yon? Yung pinakagustong-gusto ng mga Pilipino, baguhin ang Ninoy Aquino International Airport na pangalan. Na ibalik ito sa Manila International Airport. Right? Yan, suportado ng taong bayan yan. Pero hindi man lamang niya naitawid. So, ito po si Drigsi. Okay, Drigsi May Suarez Cardema. Yan. So, yung Suarez niya is middle name. Yung founder nitong Duterte Youth Party List, si Ronald Giancarlo Lapitan Cardema, at saka ito po ay half siblings. Okay? Ano sila? Magkapatid sila sa labas. Ganon. So ito ay Cardema. Cardema rin si Ronald. Pareho sila. Pero Suarez ang kanyang middle name. Ngayon, yung asawa naman po nito ni Ronald Cardema, ang picture yung asawa naman nito ni Ronald Cardema, ang pangalan po ay Duciel Marie Suarez. Okay? Wala siyang dugong Cardema. Magkaiba po ang dalawang babae. Pareho lang silang taga Calamba, Laguna. Pareho lang sila. Kasi mukhang magpinsan lang po yung dalawa. Isipin nyo na lang. Kasi daming nalilito Si Duciel, last name niya ang Suarez. Nagkaroon siyang Cardema because she was married to Ronald. Ito naman kaninang pinakita ko sa inyo na incumbent congresswoman ngayon, representante ng Duterte Youth, ay single at ang kanyang Suarez ay middle name niya po. Okay? So hindi po sila parehong tao. Si Duciel Marie married kay Ronald. Si Drigsi May ay single. Naghahanap ng forever. Willing to mingle. Okay? So wag mong malilito. Daming sinalilito ron sa kanila. Ngayon, one seat sila. Ang naupo ho kasi nung nakaraan, 2022, ay si Duciel May.
Suarez ang naupo na representative ng partido nila. Nung nabuntis niya, kung di ako nagkakamali, so inano nga niya na baka makunan, so nag-withdraw ito sa nomination. Ang nag-substitute, itong second nominee, si incumbent Congresswoman Drixie May Suarez Cardema. Okay? Yun yung babaeng nagsasalita doon sa Quadcom nung dumalo si Duterte na nagbabadro ng 5 oras sa o 6 para lamang magbasa. Diba? Tapos tumirada ng tumirada roon na parang sila lang yung magaling, sila lang yung nakikipaglaban para sa bayan natin. Ito yun, oh. Ito ho si Drixie. Ayan. Itong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libo. Yan ang half-sister ni Ronald. Ngunit, ang kasama natin ngayon, ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest. Pagdating sa mga Duterte, aktibo yung mga yan, ang Duterte Youth Party List. Pero pagdating sa totoong usapin ng mga kabataan, ni walang maipanukalang batas. Na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik. Nagkaroon sila ng panukalang batas, ibalik ang death penalty sa mga, and then sa mga government, mga corrupt government officials. Ang problema, hindi man lang din nila naitawid. Lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inosenteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo nagiginig pa yung boses. Lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondahon ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Di nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At magandang gabi po. Salamat, Mr. Chair. Diyan siya inaway eh. Dito, kung gusto nyo pumalakpak, doon kayo sa labas.
Maaari ba? Mr. Chair. Wala hong bastusan dito, ha? Ang babastos Sige, kasi. Congressman Akop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. The former president is only 2 years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and Correct. maybe refer to the appropriate committee to be fair with her. She's a congressman. She knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. So I beg to disagree, Mr. Chair, na sila lang ang nakikipaglaban at marunong makikipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. Yes, let me emphasize. Yeah, tama. Yan, sila yung mga wala dapat pong na may lumisans monopolya ng candidate. pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. And following the suggestion of Congressman Akop, kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Correct. Hindi ma-attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang ating Vice Presidente. Umattend kayo. This committee hearing, this Quadcom, makes announcements of all its hearings. And from here on, we want to see you in our hearing, and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Wala hong ano yan. Wala hong ano yan. Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Gusto ko lamang pong liwanagin na wala hong may monopolya sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare-parehas tayo nagseservisyo eh. Diba? Huwag niyo sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Huwag niyong sosolohin yan. Dahil magagalit si Congressman Dan Fernandez. Okay? So, yan yun. Sila yon. So, pakita ko lang sa inyo to. Eto. So, ewan ko kung kanino to. Meron kasi nga post na nalito rito. Ang sabi dyan, ano ba yun? Asawa mo, asawa ko. So, itong dalawa daw, asawa ni Gian ni Ronald. Hindi ho. Half-sister niya to. Yan. Tama ito, half-sister. Si Drixie May Suarez. Ngayon, ito naman pong isa, si Duciel, kaya may dash, kasi hindi po siya totoong Cardema. Siya po ay Suarez. Last name ni Duciel ay Suarez. Na siya namang middle name ni Drixie May. Diba? So pag dyan pa lang magpapakita na itong dalawa ay posibleng magpinsan. Tapos meron ding makikita kayo niyan sa online na nagsasabi, maski sa sinubmit to ni Drixie May, doon sa form niya sa COMELEC, single siya, 28 years old. Tapos half brother niya si Ronald Cardema. Magkapatid sila sa tatay, pareho silang Cardema. Ito naging Cardema because of marriage. Diba? Itong dalawang babae naman, parehong Suarez, kay Drixie, middle name. So, ibig sabihin, ang nanay ni Drixie, posibleng kapatid o pinsan, diba, ng tatay ni Duciel Marie. Kaya last name ni Duciel Marie ay Suarez. Okay? Yun. Kaya wag malilito. Okay? Pinagkakaguluhan kasi yan sa online eh. Pero grabe, no? Huling-huli rito huling-huli rito ang layunin nitong Duterte Youth Party List. Pamakin mo na meron kayong panunumpa, membership ninyo sa Duterte Youth Party List. Invited ninyong mag-member mga hindi nakabataan, tapos meron panunumpa ng pagsuporta, pledge of allegiance to Digong, to former President Duterte, and former Mayor Sara Duterte, a mayor at the time, as a member of Duterte Youth. Di ba? So palagay ko yan pa lang dapat nang maging dahilan niya ng COMELEC para sila po ay tuluyang tanggalin
Diba? Yan ang pinakamaganda sa mga yan. Ito pa, si Ronald Cardema yan eh. After about a year, sabi ng Laguna Now, after about a year, Cardema was dismissed from UPLB, UP Los Baños, after the university found out he had not been honorably discharged from the PMA. Diba? PMA-er siya na na-kick out. Ay, nako. Ewan. Iwan na nga natin to.